Well, bagamat nasakop tayo ng Amerikano pagkatapos nito for another half a century, napakahalaga nung June 12, 1898 nang proklamahin natin yung ating kasarinlan dahil ito yung pinakaunang pagkakataon na naramdaman nating malaya ang Pilipino after 333 years of Spanish colonialism. So yun po ang doon, yun ang halaga nung pagtataas natin ng watawat at pagkakaroon ng pambansang awit at ng pagpapahayag na malaya na tayo. Bagamat hindi pa tapos ang laban noon. Marami na nananalo na tayo sa mga Spanish. So yun ang napakahalaga. Makita natin na ito ay aspirasyon natin na lumaya. Well, una sa lahat, yung kalayaan kasi, actually may pagkakaiba yan doon sa kasarinlan, freedom, independence, di ba? Laya ka, meron kang kakayahan na itakday sa sarili mong buhay, nang walang nakikialam sa'yo, nang may mga karapatan ka. Pero, yung mga karapatan na yun, pwede naman na ikaw ay malaya, pero hindi ka nagsasarili. So, yung pagsasarili naman, ito naman yung kakayahan na tumayo sa sariling paa at may karoon ng dignidad. Sabi nga ni Professor Bicbillian, yung paghiwalay, di ba yung kasarinlan, paghiwalay, parang paghiwalay sa magulang ng mga bagong kasal, di ba? Tumatayo ka sa sariling paa at nagkakaroon ng pagkamaginoo. So, ibig sabihin ng pagkamaginoo, pwede kasing malaya ka pero hindi ka maginoo. Malaya ka pero mahirap ka naman. Pero kailangan sa kasarinlan, meron kang kaunting, kumbaga, ikaw ay meron ka kaya mo ng buhay ng sarili mo. At bilang bansa, yun yung isang marami na tayo, of course, na tamo. Pero yun yung parang kailangan pa nating buuin pa. Pero malaya naman tayo. Malaya at nagsasarili. Pero kailangan pa nating gawing mas makabuluhan at mas maganda yung pagsasarili natin. Well, una sa lahat, isa tayo sa una, kung hindi manunang-una, sa Southeast Asia at sa bahaging ito ng mundo na magkaroon na tayo ay lumaban sa ating colonizers. Naging inspirasyon ng ating mga bayani, sina Rizal at Bonifacio, ay kinikilala ring bayani ng mga bayani ng Malaysia at Indonesia. Mababasa niyo yan sa mga pag-aaral ni Ramon Guillermo at ng iba pang mga historians natin. So, yun, makikita nyo yan. Meron palang ganyang, tayo, sa China, halimbawa, kaibigan natin ng si Sun Yat-sen, ng mga bayani natin, tulad ni Mariano Ponce. So, malaki yung ambag ng Pilipino ng paglaban natin sa kwento ng kalayaan sa Asia, yung dekolonisasyon ng Asia. Ang mga Pilipino, meron pa rin kahirapan yung iba. So, yung kahirapan kasi parang hindi ka nagsasarili pag mahirap ka eh. So, pero sa kabuuan, bilang isang nagsasarili naman tayo. Kasi tumitindig nga tayo laban sa mga nangihimasok sa ating teritoryo. Tayong pamahalaan. Baka kailangan, hindi talaga yung tanongin natin kung yung malaya ba tayo o hindi. Importanteng tanongin, may good governance ba tayo? Kasi para mapanatili yung kasarinlan natin, kailangan natin ng good governance. Para iwas korupsyon. Yan. Kasi korupsyon, yung pagkakahati-hati, yung politics na para tayong divided. Diba, kalaban ng kasarinlan yan, sabi ni Gregorio de Jesus at Bonifacio. Ilan lang naman yung nag-hesitate, no? Lalo na sa pagdating dun sa issue ng West Philippine Sea, no? Kasi may mga interest na pan-negosyo. Man yun. Pero yung mga Pilipino, makita mo naman talaga,
kahit yung nakikita natin ngayon na pagsalaula sa sinasabi ng ating konstitusyon, umaalma ang social media, umaalma ang mga tao nasa kalsada ngayon. 'Di ba? So, nakikipaglaban naman ng Pilipino. Kaso syempre, minsan yung kalaban natin, mismong mga pinuno natin, yung parang binibitawan yung laban. Yan mahirap pag yung mga pinuno natin, sapagkat sila yung may kapangyarihan eh. Well, maganda yun kasi simboliko man lang, hindi natin binibitawan. Kasi kumbaga, we put our money where our mouth is. 'Di ba? So, kung salita man lang at konsyerto ang kaya natin, ito rin ay pagsasabi na ginagawa namin ito sa mapayapang paraan. Hindi upang makipaggera sa ating mga kapitbahay. Di ba? Well, ano man ang kinasasadlakan ng ating bayan, bukas po ay araw ng ating pagdiriwang sama-sama. Sana po ano man ang ating politika, ipagdiwang po natin ang ating araw ng kasarinlan. Kung kayo'y nasa Maynila, tumungo po kayo sa Luneta at meron pong mga pagdiriwang, may parada sa umaga na kagigiliwan ninyo at matututo tayo sa kwento ng ating kalayaan. Gayon din sa mga lokal na pamahalaan, suportahan natin ang mga pagdiriwang ng ating kalayaan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa Kapas po, magkita-kita po tayo na ako po ang speaker ng Kapas Tarlac. Salamat po.